Breaking news, dalawang barko ng Pilipinas nililiman ng mga barko ng China sa West Philippine Sea. Tala, inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kauna-unahang lung transplant program sa Pilipinas. Ang atin tututukan ngayong araw nito, saglit lang ito mga kababayan, kaya humanap na ng pwesto. Tara na, umpisahan na natin ito. Pang Hilonggo. Please subscribe and like and share. Wala pa 2 linggong nakakalipas, simula na mag-usap ang Pilipinas at China. At ayon pa nga dito, hindi sumusunod ang bansang China sa mga pinag-usapan. Muli umanong hinaras ng mga barko ng China ang ating mga mangingisdang Pilipino at pinabalik pa nga itong mga nahuling mga yaman dagat sa West Philippine Sea kahit ito ay nasa loob ng eksklusibong economic zone ng bansa. Ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, agarang kumasa ang Philippine Coast Guard at ang ating Philippine Navy na magsanib puwersa nga ito para magpatrolya sa West Philippine Sea. At ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, isang barko ng China Coast Guard ang lumiliwanag sa 2 barkong nagpapatrolya ng Philippine Coast Guard sa loob ng 2 araw sa West Philippine Sea. Wala pang 1 linggo matapos mag-usap ang Maynila at Beijing upang maghanap ng paraan upang mapabuti ang komunikasyon pandagat upang maiwasan ang mga insidente na maaaring magpapalala sa kanilang pagtatalo sa dagat. Wala umano talaga isang salita ang bansang China sa kanilang mga sinabi. Hindi nila sinusunod ang pinag-uusapan. Ito mga kababayan, at ayon pa nga dito, ang insidente ay dokumentado ng maritime defense expert at retiradong United States Air Force Raymond Powell gamit ang automatic tracking system na nagbibigay ng impormasyon sa pagkakilanlan at pagpuposisyon ng mga sasakyang pandagat ng China. Dagdag pa nga umano ni Ray Powell na mula Enero 19 hanggang 21, sinundan ng China Coast Guard na 5205 ang mga sasakyang pandagat ng Philippine Coast Guard na Cabra at Sindangan sa paglalayag nila malapit sa Escobasol, sa Binasol, patungo sa pagtatapos ng kanilang 3 araw na pagpapatrolya sa West Philippine Sea. Ayon pa nga umano, ipinagitna ng barko ng China ang sarili sa pagitan ng mga barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal habang lumilipat sila sa hilagang kanluran. Sinabi ito ni Powell na malamang naiisip ng China Coast Guard na 5205 na ang Cabra at Sindangan ay papunta na para maghatid ng mga supply sa mga tropang Pilipino na nakabits ng Navy ship sa Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ayon pa nga dito, lumapit nga umano mga barko ng Chino sa 2 barko ng PSG na tila huminto at nag-iimbestiga sa kanlurang gilid ng Sabina Shoal. At ayon pa nga dito, nag-deploy umano ang China ng blockading force sa paligid ng Ayungin Shoal mula sa kalapit na Panganiban Reef. Noong nang bahagi ng Enero, sa pagkalahatan ay isang medyo matatag na tagapagpahiwatig na may malapit na mangyayari. Sinisi ng China ang sunod-sunod na insidente sa Ayungin noong nakaraang taon na pagsuway ng gobyerno ng Pilipinas. Sinabi nito ng konsensus tungkol sa pagdadala ng mga construction materials para gawing permanenteng istasyon ang Sierra Madre. At ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, ang mga ganitong uri ng kilos ay maaaring magdulot ng mapanganib dahil hindi ito makikita at ibang mga barko na maaaring magdulot mga insidente sa dagat. Ito rin ay maaaring maging isang hamon sa pagsisikap ng Pilipinas na protektahan ng kanilang mga karapatan sa West Philippine Sea. Ang mga aksyon ng China tulad nito ay nagpapakita ng kahalagahan na patuloy na diplomasyon at negosasyon sa pagitan ng Pilipinas at China, ang mga pangangailangan para sa internasyonal na pamantayan at pagsunod sa batas ng dagat para sa kaligtasan ng seguridad ng lahat. Balit ang bansang China ay hindi umano sumusunod sa mga internasyonal na batas, samantalang Pilipinas ay wala naman umano ginagawa sa kanila. Ang mga barko ng Pilipinas, ito ay nagpapatrolya lamang sa West Philippine Sea para mapanatili ang kaligtasan ng ating mga mangingisdang Pilipino. Tayon pa nga dito, nasa loob lamang ito ng eksklusibong economic zone ng bansa. Hindi naman umano ito lumalagpas sa kanilang mga teritoryo. Ang kinakasin ng China ang buong halos South China Sea, kabilang na nga ang West Philippine Sea, na ilan sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas ay natatamaan na sa pag-aangkin ng China. Tayon pa nga dito, ang Pilipinas ay naninindigan umano. Ang mga isyu sa West Philippine Sea ay dapat malutas sa pamamagitan ng internasyonal na batas, partikular na umano sa United Nations Convention, Law of the Sea o UNCLOS. Ayon sa UNCLOS, ang Pilipinas ay may eksklusibong economic zone na may 200 nautical miles mula sa kanyang baseline na kinabibilangan ng West Philippine Sea. Bakit hindi ito matanggap ng China? Di sana walang gulo. Kapag ganito, mag-isip ang China katulad ng Pilipinas. Hindi sana nagkakaroon ng ganitong hidwaan sa West Philippine Sea. Malaya sana ang ating mga mangingisdang Pilipino na mangisda ito sa mga teritoryo ng pag-aari ng Pilipinas. Subalit ang China, napakagahaman, gusto suluhin ang mga yaman dagat sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas kahit hindi naman ito sa kanila. Ikaw kababayan, ano ang masasabi mo at makukomento mo dito? At sa iba pang mga balita, eto na naman po mga kababayan, muli na naman lumakad si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nako, wala na naman talaga ginagawa ito ang ating mahal na Pangulo.
puro lakad ang ginagawa. Eto na naman, lung center na naman ang pinuntahan ng ating mahal na Pangulo. Nako, grabe ito mga kababayan. Iiyak na naman ang mga kritiko nito. Galit na naman ito sila sa kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Eto mga kababayan, wala kasi ibang alam itong mga kritiko na ito kundi bantayan ng ating mahal na Pangulo. Ito na mga kababayan, umpisa na nga natin ito. Inulunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang unang lung transplant sa bansa o Lung Center of the Philippines sa Quezon City. Ang lung transplant program ay ginawa sa pakipagtulungan ng National Kidney Transplant Institute ay naglalayo na mag-alok ng mga serbisyong magpapaunlad sa buhay ng mga may hindi maibabalik na sakit sa baga. At ayon pa nga umano sa ating mahal na Pangulo, ang ating tandaan, ang pangangalagang pangkalusugan ay ating tipan sa mga tao, isang pampublikong pangako na hinihimok ng alinman sa political agenda o mga personal na legacy ng proyekto sa ospital na ito kung saan ang mga bayani ay lumalakad at nagtatrabaho. Naway ang programang ito ay naging isang patunay ng ating natitinag na tungkulin ng pagsilbihan ng mga Pilipino. At ayon pa nga umano, ang paglikha ng Joint Lung Transplant Program noong November 25, 2022 sa pamamagitan ng Memorandum of Agreement para bumuo ng lung transplant manual na tumutugon sa mga hadlang tulad ng kakulangan ng infrastruktura at organ donation at allocation system, limitadong akses sa mga sinasanay na tauhan at mga hadlang sa pananalapi. Kinggan natin ang mensahe ng ating mahal na Pangulo para sa ating lahat ng mga Pilipino. The lung center, having been a long-time asthma and allergy sufferer, has been something that I can understand and sympathize with very, very closely. Nais namin ipaabot ang aming taus-pusong pasasalamat dahil sa inyong katapangan. Your gallant acts do not fade with time. Then gratitude has no expiry date either. In LCP and NKTI, these words ring true. Never was so much owed by so many to so few. While the pandemic is over, the diseases which prompted the establishment of the LCP still remain, and in increasing numbers. It is evident in the country's top 10 tally of morbidity or leading causes of sickness, wherein pulmonary-related ailments occupied numbers 1, 5, 7, and 9 in 2022. As to leading causes of death, pulmonary-related diseases took up the 6th, 7th, and 10th slot in the same year. These are more than numbers, because behind them is an immeasurable amount of people whose lives have been degraded, whose dreams have been shattered by disease that bankrupt a family as well as a patient. The partnership between LCP and NKTI can be a template in which hospitals pool their resources and share assets to boost patient care and improve bottom lines. The launch of the LCP and NKTI lung transplant program is an application of the proven maxim that two heads, two hospitals, are better than one. This creates the infrastructure for lung transplants in the country, with the first one to be done within 2024. I wish you Godspeed in this endeavor. I know you will succeed because you are torchbearers of the tradition of bold and brave initiatives upon which medicine has advanced and diseases have retreated. It is the same grand vision which prompted the establishment of the LCP and the NKTI